Nahuli na si Arnie Teves. Ngayon sigurado naman ako alam na natin lahat kung ano ba yung mga hinaharap niyang kaso, pero siguro lang hindi nyo alam yung buong kwento. Kaya sa video na to pag-uusapan natin talaga kung ano ba talaga nangyari dito sa tinatawag nilang Pamplona Massacre, yung pagpatay kay Governor Ruel Degamo. At bakit ba si Arnie Teves ang tinutukoy na mastermind at ano ba yung ebidensya laban sa kanya at bakit inabot ng 2 taon bago siya naibalik sa Pilipinas? Umpisa na natin to. Noong March 4 ng 2023, nagkaroon ng meeting si Governor Degamo kasama yung kanyang mga constituents sa kanilang compound. Ngayon, by 9:40 a.m. ng umaga, pumasok itong mga armadong mga assailants na may dalang mga assault rifles. At nagpapanggap silang mga aid workers. Tapos bigla na lang nagpaputok sila at pinatay yung mga tao sa loob ng compound na to. 9 na tao ang namatay dito at marami pang mga nasaktan. Kasama sa mga napatay ay si Governor Degamo mismo. At pagkatapos sa pagbaril, tumakas agad itong mga assailants at nakita yung abandoned vehicles sila sa may Bayawan City. Dito na nagkaroon ng nationwide manhunt ng ating kapulisan at by 4:20 p.m. nahuli nila yung 3 sa mga assailants. Tapos sa susunod na araw naman nakahuli sila ng isa pa sa mga suspects. At by March 20, yung isa pang suspect ay nag-surrender na sa ating police. And by March 27, nahuli pa nila yung 2 pang suspects na kasama dito sa pagpatay kay Governor Degamo. Nung nahuli itong mga taong to, may mga nakita silang mga firearms, ammunition at hindi lang yon. May nakitang written plan kung paano papatayin si Governor Degamo at mismo yung plano ng bahay ni Degamo. Ngayon nung nahuli itong mga suspects na to at in-interrogate silang lahat, lumalabas ang mastermind ay si Congressman Arnie Teves. Si Congressman Arnie Teves ay matagal ng kongresista sa Negros Oriental. Ngayon, ano yung connection ni Congressman Arnie Teves dito sa pagpatay kay Governor Degamo at ano kaya ang motibo niya para gawin to? Kasi po mukhang lumalabas, nag-umpisa tong away ng dalawa nung si Governor Degamo ay lumaban bilang gobernador ng Negros Oriental laban sa kapatid ni Arnie Teves na si Pride Henry Teves. Sa una, nanalo si Pride Henry Teves bilang governor ng Negros Oriental, tapos nagprotesta si Governor Degamo. Pagkatapos sa kanyang pagprotesta, nagpakita ng kanyang ebidensya na mukhang may nuisance candidate na kapareho sa pangalan niya na tumatakbo kaya nawalan siya ng boto. Nagbigay na ang verdict ng COMELEC at ipinanalo nila si Ruel Degamo bilang governor ng Negros Oriental. At sa tingin ko dito talaga nag-umpisa yung galit at plano ng mga Teves para patayin itong si Governor Ruel Degamo. Ngayon, ano ba ang reputasyon ni Arnie Teves at ng Teves political clan? Alam po nyo, hindi ito ang first time na nagkaroon ng mga issue ang mga Teves sa kanilang lugar. Yung anak mismo ni Arnie Teves ay nahuli ng bugbog ng isang security guard sa subdivision. At sa mga nakaraan pa lang, nakikita mo na meron ng mga history ng mga alegasyon laban kay Arnie Teves at sa kanyang pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Noong 2011 mismo, na-charge siya in connection with the attempted murder of Bayawan City Councilor Victoriano Alabastro. Pero na-drop yung charges because of a lack of evidence. Tapos in 2019, the Department of Justice ay nag-file ng murder charges against Arnie Teves para sa pagpatay ng 3 individual sa Negros Oriental. Kaya nakikita talaga nyo dito na may pattern ng pag-aabuso si Arnie Teves at yung kanyang pamilya. Ngayon, ano ba ang ebidensya na nagpapatunay na si Arnie Teves ang mastermind dito sa Pamplona Massacre? Unang-una yung mga testimony ng mga suspects. Lahat sila ay tinutukoy si Arnie Teves bilang mastermind. Tapos yung kasabot ni Arnie Teves dito ay yung co-mastermind niya na si Marvin Miranda. Si Marvin Miranda ay isang military reservist at bodyguard ni Teves. At siya ang nagplano, nag-recruit ng mga hitmen at nag-procure ng mga firearms at ammunition para gawin itong trabahong to. And on top of the testimony na binigay ng ating mga suspects, lumalabas dito na na-recover ng ating mga kapulisan yung mga ammunition at yung mga assault rifles at mga explosives na nakuha pa sa bahay ni Teves. At yung isang ginamit na sniper rifle ay nakaregister pa sa pangalan ni Teves. Tapos hindi lang yon, ang ginamit pa na helicopter para makatakas yung mga suspects ay yung helicopter mismo ni Teves. Tapos nakita pa nila sa sugar mill na pagmay-ari ng kapatid ni Teves yung partially burned IDs ng mga suspects. At ito lang yung mga alam natin so far na ebidensya at according to the police, marami pa daw ebidensya na nagpapatunay na si Teves yung tunay na mastermind dito. Ngayon, ano naman yung alibay ni Arnie Teves? Ang sinabi niya, unang-una, wala naman daw siya sa Pilipinas nung naganap itong krimen na to. Nasa States daw siya nung time na yun. Totoo naman, nasa States nga siya nung time na yun. At kadalasan yung nga ginagawa ng mga mastermind, umaalis sila ng bansa o malayo doon sa lugar ng krimen para hindi sila ma-implicate.
Pero as soon as nagkaroon ng manhunt, si Arnie Teves ay lumipad papuntang Timor-Leste para daw humingi ng political asylum. At doon na siya naiwan for 2 years, claiming political persecution. On top of that, sinasabi niya na nag-recant daw ng statement yung mga suspects natin. At ngayon sinasabi nila na tinorture lang daw sila at pinilit silang ituro si Teves dito. Pero even without the testimony of the gunmen, yung documentary evidence is so strong linking Teves to the crime itself. Ngayon ang tanong dito ng karamihan, bakit ba umabot ng 2 taon bago na ipabalik si Teves dito sa Pilipinas? Ganito po yung nangyari dito. Pagdating niya po sa Timor-Leste, naghingi siya ng political asylum. Ngayon, nagkaroon ng arrest warrant si Teves nga at dahil dito nagkaroon ng Interpol notice para kay Teves at pinapa-extradite ng Pilipinas si Teves sa Timor-Leste government. Ngayon, dapat nga na-extradite na pero itinigil ng korte ng Timor-Leste yung pag-extradite kay Teves dahil sinasabi nila may posibilidad daw na may political persecution at intimidation, which sounded like a lame excuse in my opinion, at mukhang nabayaran lang talaga itong korte ng Timor-Leste. Hindi natin alam pero yun ang dating sa akin dahil imbis na ipatupad ng korte ang pag-extradite kay Teves balik sa Pilipinas, pinrotektahan pa nila siya. At dahil doon nagtago si Teves sa Timor-Leste ng 2 taon. Ngayon, paano siya na ipabalik ng ating gobyerno? Ang nangyari po dito ay nagkaroon ng ASEAN Summit sa may Malaysia kasama ang Timor-Leste dito at nag-usap si President BBM at yung presidente ng Timor-Leste. At may hinihingi ang Timor-Leste para ma-recognize ang ASEAN at dahil dito kailangan nila ang suporta ng mga iba't ibang bansa tulad ng Pilipinas. At nag-usap si President BBM at yung presidente ng Timor-Leste at doon nagkasundo sila na kailangan maibalik si Teves dito sa Pilipinas para humarap sa mga kaso laban sa kanya. Kaya ang ginawa ng gobyerno ng Timor-Leste ay dineport na lang si Teves imbis na in-extradite. Ngayon ano ang grounds for deportation? Being an undesirable visitor o kaya a foreigner living in that country, that's grounds for deportation. Number 1. Number 2, na-cancel na yung passport ni Teves at dahil doon, kailangan siya i-deport plus may hinaharap siyang kaso, kaya undesirable talaga siya sa Timor-Leste. At yun ang ginamit na dahilan para ma-deport siya balik sa Pilipinas. At ngayon na nandito na si Arnie Teves, nagkaroon sila ng press con at ipinakita siyang niyayakap yung kanyang nanay, namimiss daw niya nanay niya at umaasa siya na magkaroon ng speedy trial at sinasabi nga niya dito, gusto daw niya iharap yung kanyang kaso pero kung totoong gusto niyang iharap yung kaso niya, dapat bumalik siya 2 years ago. Pero nalulungkot nga siya daw dahil ngayon daw nakakulong na siya. Pero sinasabi din niya na malinis daw yung kanyang konsyensya. Ngayon dito natin malalaman sa ating korte kung talagang matibay ba yung ating sistema at yung ating judicial system sa kaso na to. Malakas ang ebidensya laban kay Teves at alalahanin nyo, meron ng ginawang bagong batas na sinasabi na dapat magkaroon ng certainty for conviction bago magsampa ng kaso laban sa isang tao. Para sa ganun, wala na mga bogus cases na sinasampa sa ating korte. At dito confident ang NBI na ang ebidensya na hawak nila ay malakas para magkaroon ng certainty for conviction. Ngayon idadagdag ko lang dito, kaya pumayag ang Timor-Leste na i-deport si Teves balik sa Pilipinas ay nagbigay sila ng mga kondisyon. At isa sa mga kondisyon na yon ay dapat maximum of 40 years lang yung parusa sa kanya kung makonvict siya. At dapat walang death penalty at dapat humane yung pagtrato sa kanya at walang torture or kahit na anong intimidation. Agad-agad pumirma yung Philippine government sa mga hiling ng Timor-Leste government. Ngayon, bakit pumayag ang ating gobyerno sa mga request ng Timor-Leste government para ma-deport si Teves? Ganito po yon. Ang hinaharap na kaso ni Teves ay murder, attempted murder at frustrated murder. 3 kaso po yan. So there are 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, and 4 counts of attempted murder. Ang dami po niyan ha. At ang penalty niya ay reclusion perpetua or maximum of 40 years per count of murder. Tapos for frustrated murder, it's 1 to 20 years. And for attempted murder, it's 6 years up to 12 years. Ngayon, kung bakit pumayag ang ating gobyerno dun sa 40-year maximum na hinihingi ng Timor-Leste sa Philippine government? Dahil po, kahit 40 years lang siya makulong at 53 years old, makakalabas na siya by the time he's 93 years old. So halos lifetime imprisonment na rin yon. Ngayon tulad ni Teves, ako rin umaasa ako ng speedy trial para maisarado na tong kasong to at magkaroon na ng hustisya para sa mga biktima ni Arnie Teves. Kayo, ano tingin nyo? Tama ba ang ginawa ng ating gobyerno sa pag-aresto at pag-deport kay Arnie Teves balik sa Pilipinas? At sa mga DDS na nanonood ng video na to, tingin ba nyo political persecution lang yan tulad ng binabanggit ng kanyang abogado na si Attorney Topacio? O kaya tingin nyo ba may pag-asa pa ang ating judicial system? Isulat lang nyo lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba.
At pag nagugustuhan niyo mga ganitong klaseng video, subscribe kayo sa aking YouTube channel at click na rin yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.